Itinakwil, nilapastangan, at itinapon na parang basura sa gitna ng unos. Habang nagpapakasasa sa karangyaan, ang ahas na si Madeline sa piling ng asawa ko, ako ay iniwan sa kalsadang walang matuluyan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento ni Elena. Mula sa putik ng kahirapan, ako ay babangon. Hindi para bumalik sa bisig ng lalaking naging bulag, kundi para bawiin ang anak ko at pabuluyin ang mga nagtaksil sa akin. Kaya mo bang tiisin ang sakit bago ang tamis ng paghihiganti? Huwag kang mag-alala, Richard. Pipirma siya. Saan pa ba siya pupunta? Wala na siyang kahit na ano, kundi ang pangalan mo. At ngayon, maging iyon ay kukunin na natin sa kanya. Ganoon naman talaga kapag kulang sa talino at galing sa hirap, mabilis mauto. Isang pekeng litrato lang, naniwala ka na agad na niloloko ka niya. Tumigil ang mundo ko sa tapat ng pintuang kahoy na yon. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Madeline ay tila mga lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang mangkok ng mainit na sopas. Buong umaga ko itong niluto. Tiniis ang init ng kalan at ang hapdi ng usok para lamang gumaan ang pakiramdam ni Richard mula sa kanyang lagnat. Ang aking mga daliri ay namumula pa sa pagkakahawak sa mainit na porselana. Isang maliit na sakripisyong handa kong gawin araw-araw para sa lalaking pinakamamahal ko. Ngunit ang boses ni Richard na sumunod ay mas matalas pa sa anumang patalim. Alam ko, Madeline, hindi ko rin naman siya totoong pinagkatiwalaan. Pinakasalan ko lang siya dahil sa tingin ko ay magiging masunurin siyang asawa, pero nakakasawa na ang pagiging probinsyana niya. Panahon na para palitan siya ng isang babaeng katulad mo na may dignidad at alam ang pasikot-sikot ng ating mundo. Buksan mo na ang pinto. Tapusin na natin ang komedyang ito. Nanginginig ang aking mga tuhod. Ang mangkok na hawak ko ay unti-unting dumulas mula sa aking mga daliri. Bumagsak ito sa matigas na sahig at ang mainit na likido ay kumalat sa puting marmol. Tila isang sugat na biglang bumuka at dumanak ang dugo. Walang anumang tunog ang lumabas sa aking bibig. Tanging ang malakas na pagtibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Bumukas ang pinto. Doon ay nakatayo si Richard, matikas at walang bakas ng sakit, habang sa likuran niya ay nakasandal si Madeline na may mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ng aking asawa. Sa halip, isang puting sobre ang inabot niya sa akin nang walang pag-aalinlangan. Pirito ang mga papeles para sa ating annulment. Huwag mo nang pahabain pa ito, Elena. Alam ko ang ginawa mo at hindi ko kailangan ng isang asawang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas. Tiningnan ko ang sobre. Pagkatapos ay tumingin ako kay Madeline. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay tumapak sa sabaw na niluto ko ng may pagmamahal. Tiningnan niya ang aking mga kamay na magaspang at may mga bakas ng paso mula sa gawaing bahay. Look at your hands, Elena. Napakagaspang, parang papel de liha. Akala mo ba ay sapat na ang paglilinis ng bahay at pagluluto para manatili sa tabi ng isang Richard Montefalco? You look like a maid, not a wife. Isang basura na dapat nang itapon sa tamang lagayan. Hinablot ako ng 2 gwardiya sa utos ni Richard. Wala akong nagawa, kundi ang umiyak ng tahimik habang kinakaladkad ako palabas ng mansyong itinuring kong tahanan sa loob ng 6 na taon. Nang makarating kami sa malaking tarangkahan, binitawan nila ako ng marahas. Bumagsak ako sa basang semento habang ang langit ay nagsisimulang magbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikiramay sa aking kalunos-lunos na kalagayan. Lumingon ako sa bintana ng kwarto ni Lily, ang aking munting anghel. Doon, nakita ko ang kanyang maliit na kamay na nakadikit sa salamin. Umiiyak at tinatawag ang kanyang ina
habang pilit siyang inilalayo ni Madeline mula sa tanawin. Iyon ang huling imaheng tumatak sa aking isipan bago tuluyang sumara ang gate. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng 6 na taong pag-aalay ng aking buhay, pawis at bawat hininga para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan? Paano ko mababawi ang aking anak kung ang tanging dala ko lang ay ang basang damit sa aking likuran at isang pusong durog na durog? Ang amoy ng estero at ang singaw ng basang basura ay naging bahagi na ng bawat hininga ko. Dito sa masikip na eskinita ng Tondo, kung saan ang mga bahay ay gawa lamang sa tagpi-tagping at sako. Doon ko natagpuan ang aking bagong mundo. Malayo ito sa malambot na kama at malamig na aircon ng mansyon, ngunit dito sa hirap, mas lalong nagalab ang tanging dahilan kung bakit pa ako humihinga. Si Lily, araw-araw, bago pa sumikat ang araw, naroon na ako sa kalsada, bit-bit ang walis at basahan. Namamasukan akong tagalinis sa mga malalaking bahay sa kabilang subdivision. Nakakatawa ang tadhana. Dati, ako ang pinagsisilbihan, ngunit ngayon, ako ang lumuluhod para punasan ang dumi sa sahig ng ibang tao. Ang bawat hapdi ng aking mga palad at ang pagod ng aking likuran ay tinitiis ko, sapagkat ang bawat barya na natatanggap ko ay katumbas ng isang hakbang palapit sa aking anak. Isang hapon, habang nakaupo ako sa isang tabing daan, kinuha ko ang aking baon na isang pirasong tinapay. Ito na ang huling pagkain ko para sa araw na yon. Ngunit nakita ko ang isang batang lalaki sa aking tabi. Marusing ang muka at nakatingin. Nang may matinding gutom sa aking hawak, naalala ko si Lily. Naalala ko kung paano ko siya sinusubuan ng paborito niyang pagkain. Sa gitna ng aking sariling gutom, pinunit ko ang tinapay at ibinigay ang kalahati sa bata. Ang ngiti niya ay tila isang haplos sa sugatan kong puso. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng nawala, mayroon pa rin akong kayang ibigay. Samantala, sa loob ng mansyong kailanman ay hindi naging tahanan para sa aking anak. Alam kong naghihirap siya. Madeline, ang babaeng itinuring kong kapatid, ay unti-unti nang nilalason ang isipan ni Lily. Isang gabi, habang wala si Richard dahil sa isang business trip sa Singapore, hinarap ni Madeline ang aking anak sa hapagkainan. Bakit hindi ka kumakain, Lily? Ayaw mo ba ng luto ko? O baka naman hinihintay mo pa rin ang nanay mong iniwan ka na? Sabi ko sa'yo, hindi na siya babalik. Call me Mommy Lily. Sabihin mo, Mommy Madeline. Kapag hindi mo sinabi iyon, hindi ka makakaalis sa upuang yan at hindi ka makakatikim kahit isang butil ng kanin. Nanginginig ang aking munting anghel, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa walang lamang pinggan. Gustuhin man niyang sumigaw, tanging hikbi lamang ang lumalabas sa kanyang lalamunan. Si Richard ay walang malay, bulag sa karangyaan at abala sa pagpapalago ng kanyang mga negosyo, habang ang sarili niyang dugo at laman ay unti-unting nalalanta sa ilalim ng malupit na kamay ni Madeline. Para kay Richard, ang sapat na sustento at magandang paaralan ay sapat na patunay ng pagmamahal, ngunit hindi niya nakikita ang mga pasa sa kalooban ng kanyang anak. Lumipas ang mga araw na tila mga taon para sa akin. Isang hapon, hindi ko na natiis ang pangungulila. Gamit ang huling barya sa aking bulsa, sumakay ako ng diip patungo sa labas ng prestihiyosong paaralan ni Lily. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno, suot ang aking kupas na t-shirt at tsinelas na halos manipis na parang papel. Pinanood ko ang paglabas ng mga batang mayayaman, kabilang na ang aking anak. Nang makita ko si Lily, tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Ngunit ang kagalakang yon ay agad na palitan ng isang matalim na kirot. Pababa siya ng school bus nang mapansin ko ang isang asul at lila na marka sa kanyang maliit na braso. Isang pasa na pilit itinago ng kanyang uniforme. Namutawi ang panunuyo sa aking lalamunan. Ang munti kong anghel, na dati ay laging masayahin,
Ngayon ay nakayuko at tila pasan ng buong daigdig. Hindi ako makalapit. Hindi ko siya maiyakap. Naroon lang ako, nakakubli, habang ang aking mga luha ay tahimik na dumadaloy at bumabasa sa tuyong lupa sa aking paanan. Nakita ko si Madeline na bumaba mula sa isang mamahaling sasakyan para sunduin siya. Ang bawat haplos ni Madeline sa buhok ni Lily ay tila isang paglapastangan, isang kasinungalingang harap-harapang ginagawa sa harap ng maraming tao. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan ko ang takot sa mga mata ng aking anak, may isang bagay na nabasag sa loob ko. Hindi ang aking puso, kundi ang aking takot. Hindi na sapat ang umiyak. Hindi na sapat ang magtiis. Kung ang mundo ay naging malupit sa amin dahil sa aming kahirapan, gagawin ko ang lahat para baligtarin ang tadhana. Gaano pa karaming hapdi ang kailangang tiisin ng aking maliit na Lily bago ko siya makuha mula sa impyernong yon. At hanggang kailan mananatiling bulag ang lalaking nangakong poprotektahan kaming dalawa. Ang bawat barya na aking iipunin ay hindi na lang pambili ng pagkain, kundi magiging bala para sa aking pagbabalik. Hindi na mapakali ang aking kaluluwa sa bawat gabing dumaraan. Ang bawat pikit ng aking mga mata ay laging nauuwi sa imahe ng pasa sa braso ni Lily. Isang asul na marka na tila sumusumbat sa aking pagiging ina. Alam kong kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi sapat ang sulyap mula sa malayo. Kailangan kong malaman kung ano ang totoong nangyayari sa loob ng mga pader na yon ng St. Jude Academy, ang kuta ng mga mayayaman kung saan ang pera ay kayang magtakip ng anumang bahid ng dumi. Isang umaga, nangutang ako ng ilang pirasong kakanin mula kay Aling Rosa at kumuha ng isang lumang basket. Nagsuot ako ng kupas na sombrero at malaking panyo sa mukha para hindi agad makilala. Pumasok ako sa paaralan kasama ang mga manggagawang naglilinis ng hardin. Yumuyuko at itinatago ang aking mga mata sa bawat gwardiyang nadadaanan. Ang tibok ng puso ko ay tila isang mabilis na martilyo sa aking dibdib. Bawat hakbang ay puno ng takot, ngunit puno rin ng determinasyon. Narating ko ang tapat ng opisina ng punong guro. Sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na bintanang salamin, nakita ko ang munting likod ni Lily. Nakatayo siya sa gitna ng silid, nakayuko, habang si Madeline ay nakaupo sa kanyang malaking silya. Ang mukha ay hindi na ang maamong anghel na ipinapakita niya kay Richard. Ito ang tunay na Madeline, ang babaeng may pusong bato. Anong klaseng bata ka ba, Lily? Ang dumi-dumi ng iyong gawa. Sinasadya mo ba itong gawin para ipahiya ako? Tingnan mo ang iyong mga kamay, marumi at nanginginig. Para kang ang nanay mong hampas lupa. Huwag kang iiyak. Kapag tumulo ang isang patak ng luha mula sa mga matang yan, sisiguraduhin kong hindi ka makakauwi sa mansyon ngayong gabi. Maglalakad ka pa uwi sa gitna ng dilim. Nakita ko ang panginginig ng maliliit na balikat ni Lily. Pinipigilan niya ang kanyang paghikbi, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang palda. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang sakit na nararamdaman ko ay biglang nag-alab at naging matinding galit. Itinulak ko ang pinto nang walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng pagtama ng pintuan sa dingding ay tila isang hudyat ng giyera. Madeline, bitawan mo ang anak ko. Nabigla si Madeline, ngunit agad ding bumalik ang kanyang mapang uyam na nangiti nang makilala niya ako sa likod ng aking disguise. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng opisina. Kabaligtaran ng aking madungis na hitsura. Elena? Ang lakas din naman ng loob mong pumasok dito. Guard! Guard! May pumasok na pulubi sa loob ng campus. Look at you, Elena. Mukha kang basurang nanggaling sa pinakamalalim na hukay ng tondo. At sa tingin mo ba, sa hitsura mong yan, maniniwala ang sinuman sa mga sasabihin mo? Sa labas ng opisina, nagsimulang mag-umpisa ang ibang mga magulang na nakasuot ng mga mamahaling damit. Nararamdaman ko ang kanilang mga mapanghusgang tingin, ang kanilang mga bulong
na tila mga bubuyog na humuhuni sa aking paligid. Pakiramdam ko ay lalo akong lumiliit, tila isang mantsa sa gitna ng kanilang perpektong mundo. Hinawakan ako ni Madeline sa aking braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat habang ibinubulong niya ang mga salitang tila lason. Makinig ka sa akin, Elena. Sa bawat pagpapakita mo, sa bawat pagtatangka mong lapitan si Lily, sisiguraduhin kong siya ang magbabayad. Gusto mo bang makita ang mas malalaking pasa sa kanyang katawan? Gusto mo bang hindi siya makakain ng 3 araw? Sige, subukan mo akong kalabanin. Ang bawat luha mo ay katumbas ng bawat latay na tatanggapin ng anak mo sa oras na mag-isa na lang kami sa bahay. Nabitawan ko ang basket ng kakanin. Nagkalat ang mga ito sa sahig, tila ang aking dangal na niyuyurakan sa harap ng maraming tao. Tiningnan ko si Lily na ngayon ay nakatingin sa akin ng may takot at pagmamakaawa. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Nanay, umalis ka na. Baka masaktan ka nila." Kinaladkad ako ng mga guwardya palabas ng paaralan habang naririnig ko ang malakas na tawa ni Madeline na humahalo sa mga bulong ng mga magulang. Itinapon nila ako sa labas ng gate sa tapat ng kalsada kung saan ang usok ng mga sasakyan ay bumabalot sa aking katawan. Napaupo ako sa lupa. Ang aking mga kamay ay puno ng alikabok at ang aking puso ay puno ng matinding puot. Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang ganitong klaseng kahihiyan? Paano ko poprotektahan ang anak ko kung ang mismong presensya ko ay nagiging banta sa kanyang kaligtasan? Habang nakatingin ako sa mataas na pader ng paaralan, isang pangako ang muling nabuo sa aking isipan. Hindi na ako babalik bilang isang biktima. Babalik ako bilang isang bagyong wawasak sa lahat ng inagaw nila sa akin. Nakatitig ako sa aking mga palad na puno ng gasgas at dumi. Mga kamay na tila sumusuko na sa bigat ng mundong ipinataw sa akin. Nakaupo ako sa isang gilid ng kalsada, hindi alintana, ang talsik ng putik mula sa mga dumaraang sasakyan. Doon ako nahanap ni Aling Rosa. Siya ang may-ari ng isang maliit na karinderya sa kanto, isang babaeng may malaking katawan at mas malaki pang puso na palaging may nakasukbit na tuwalya sa kanyang balikat. "Ineng, hindi lunas ang luha sa kumakalam na sikmura. Tumayo ka riyan. Sayang naman ang ganda mo kung lulubog ka lang sa dumi ng kalsada. Halika sa loob. May mainit na sabaw ako rito." Ang boses ni Aling Rosa ay hindi katulad ng malamig na tinig ni Madeline. Ito ay may gaspang ngunit may dalang init, tila isang kumot sa gitna ng maginaw na gabi. Sa loob ng kanyang munting kainan, dahan-dahan kong hinigop ang sabaw ng sinigang. Ang asim nito ay gumising sa aking mga natutulog na pandama. Naalala ko ang aking lola sa probinsya, kung paano niya itinuro sa akin ang sikreto ng bawat sangkap. Napansin ni Aling Rosa ang paraan ng pagtikim ko, ang paraan ng paglanghap ko sa usok na lumalabas mula sa mangkok. May alam ka sa pagluluto, hindi ba? Ang mga mata mo kumikinang kapag naamoy mo ang patis at kalamansi. Huwag mong sayangin ang talentong yan. Dito ka muna sa akin. Tutulungan mo ako sa kusina at tutulungan kitang makatayo muli. You have potential, Elena. Huwag mong hayaang talunin ka ng mga taong akala mo ay mas mataas sa'yo dahil lang sa pera nila. Doon nagsimula ang aking muling pagsilang. Sa ilalim ng paggabay ni Aling Rosa, ang aking mga kamay, na dati ay tanging paglilinis lang ang alam, ay muling natutong humawak ng kutsilyo nang may sining. Ang tunog ng mabilis na paghiwa ng mga sibuyas at bawang sa ibabaw ng sahig na kahoy ay naging musika sa aking mga tainga. Ang singaw ng kumukulong mantika na tumatama sa mainit na kawali ay tila naglalabas ng lahat ng sama ng loob na nakaimbak sa aking dibdib. Hindi ito naging madali. Ang init ng kusina ay tila gustong sunugin ang aking balat at ang pagod sa buong araw na pagtayo ay nagpapanginig sa aking mga binti. Ngunit sa bawat pagkakataong nararamdaman ko ang pagsuko, naaalala ko
ang mga mata ni Lily. Sa bawat paghalo ko sa malaking kaldero ng adobo, iniisip ko na bawat patak ng pawis ko ay puhunan para sa kalayaan ng aking anak. Pagkalipas ng ilang buwan, pinayagan ako ni Aling Rosa na magtayo ng sarili kong maliit na kariton sa tapat ng kanyang tindahan tuwing hapon. Inilako ko ang aking sariling bersyon ng Mami at Pares na may timplang tanging pagmamahal ng isang ina lamang ang makakagawa. Ang amoy ng aking niluluto ay tila isang magnet na humihila sa mga taong pauwi galing sa trabaho. Sa pagtatapos ng unang linggo ng aking munting negosyo, naupo ako sa aking maliit na higaan sa loob ng masikip na kwarto ni Aling Rosa. Inilabas ko ang lahat ng aking kinita mula sa isang lumang lata ng biskwit. Ang mga papel na pera ay gusot-gusot at ang mga barya ay may amoy ng bakal at pawis. Dahan-dahan ko itong inayos, hinaplos ang bawat isa hanggang sa maging makinis at pantay-pantay ang mga ito. Ito ang aking unang tagumpay. Ang bawat sentimo rito ay hindi galing sa awa ni Richard, kundi galing sa sarili kong pagbangon. Inilagay ko ang mga ito sa ilalim ng aking gulanit na unan, habang ang isang maliit na ngiti ay dahan-dahang sumisilay sa aking mga labi sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa kabila ng unti-unting pag-angat ng aking kalagayan, isang gabi ay may dumating na balita na nagpabalik sa akin sa realidad. Isang luma at lukot na sulat ang iniwan sa tapat ng aking kariton. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang sulat kamay ay kilala ko. Ito ay mga guhit na tila gawa ng isang batang nanginginig ang kamay. Nang buksan ko ito, tanging isang drawing ng isang ibong nakakulong sa hawla ang naroon, at sa ibaba nito ay may maliit na bakas ng natuyong luha. Sapat na ba ang bilis ng aking pag-angat para mailigtas ang ibong iyon bago tuluyang mabali ang kanyang mga pakpak? O sadyang mas mabilis ang kamay ng tadhana na pilit kaming pinaghihiwalay? Richard, kailangan mong maging matatag. May mga bagay na mahirap tanggapin pero kailangan nating harapin para sa ikabubuti ni Lily. Ang boses ni Madeline ay malambot, tila isang haplos ng sida na may nakatagong talim. Nakaupo sila sa malawak na hapagkainan ng mansyon kung saan ang liwanag ng mamahaling chandelier ay nagbibigay ng ningning sa mga kristal na baso. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang atmospera ay kasing lamig ng yelo. Tiningnan ni Richard ang kanyang anak na si Lily na nakaupo sa dulo ng lamesa. Ang bata ay halos hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang pinggan na tila ba natatakot siyang tumingin sa kahit na kanino. Napansin ni Richard ang panginginig ng maliliit na daliri ng anak habang hawak nito ang kutsara. Ang bawat pagtama ng pilak na kubyertos sa porselanang pinggan ay lumilikha ng isang matigas na tunog na tila bumasag sa katahimikan ng silid. Lily, sweetie, bakit hindi mo kinakain ang steak mo? Paborito mo yan, di ba? Tanong ni Richard. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatangka na maging malambing. Bago pa makasagot ang bata, mabilis na sumingit si Madeline. Richard, I told you she's being difficult again. Kanina pa yan sa school, ayaw sumunod sa instructions, palaging nakatulala. I think she's manifesting the same unstable behavior as Elena. You know how it is? The apple doesn't fall far from the tree. Kumunot ang noo ni Richard. Ang pagbanggit sa pangalan ni Elena ay palaging nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Madeline, she's just a child. Baka naninibago lang siya. That's the problem, Richard. Masyado mo siyang inispoil. Tugon ni Madeline habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkain. Ang bawat kilos niya ay puno ng kalkuladong grasya. As an educator, I know when a child needs discipline. Kung hahayaan nating lumaki siyang ganyan, baka matulad lang siya sa nanay niya na madaling matangay ng tukso at walang direksyon sa buhay. I'm doing this because I care for her. I'm trying to fix the damage Elena left behind. Tumingin si Richard kay Lily. Gusto niyang lapitan ng anak.
Gusto niyang itanong kung bakit tila may anino sa mga mata nito. Ngunit sa tuwing magtatagpo ang kanilang paningin, agad na iiwas sa Santa Babua ang bata at titingin kay Madeline nang may halong takot. Richard, sa kanyang pagiging blind provider, ay pinili ang mas madaling landas, ang maniwala sa asawa na itinuturing ng lipunan bilang isang master teacher at warang ina. Maybe you're right. Buntong hininga ni Richard. Inilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa, isang bagong gadget na pinakabagong modelo. Lily, look, I bought this for you, para hindi ka na malungkot. Inabot ni Lily ang regalo nang walang kibo, walang ngalangiti, walang pasasalamat. Ang kanyang maliit na kamay ay nanatiling malamig. Para kay Richard, ang materyal na bagay ay ang tanging paraan na alam niya para punan ang pagkukulang ng kanyang presensya. Hindi niya alam na ang bawat mamahaling regalo ay tila mga bakal na rehas na lalong nagpapakulong sa damdamin ng kanyang anak. Nang matapos ang hapunan, pumanhik na si Richard sa kanyang library para tapusin ang ilang dokumento. Ngunit bago siya makapasok, nakita niya ang isang pirasong papel na nalaglag mula sa bag ni Lily na naiwan sa sofa. Pinulot niya ito. Ito ay isang sketch, isang ibong nakakulong sa hawla. At sa labas ng hawla ay may isang malabo at malayong imahe ng isang babaeng umiiyak. Kumaba ang dibdib ni Richard. May kung anong tinik ang bumaon sa kanyang puso. Hindi ito ang drawing ng isang masayang bata. Ngunit bago pa niya malalim na masuri ang papel, naramdaman niya ang kamay ni Madeline sa kanyang balikat. Richard, kinuha ko na ang gadget ni Lily. Sabi ko sa kanya, magagamit lang niya iyon kapag natapos na niya ang lahat ng advanced lessons na ibinigay ko. Discipline is love, remember? Muling bulong ni Madeline. Ang kanyang bango ay tila nakakalasing na halimuyak na pilit nagtatakip sa amoy ng nabubulok na katotohanan sa loob ng mansyon. Nabitawan ni Richard ang papel at hinayaan ang sarili na maakay ni Madeline palayo. Sa kanyang isipan, sapat na ang kanyang ginagawa. Siya ang nagbibigay ng lahat ng luho. Siya ang haligi ng tahanan. Ngunit sa likod ng kanyang likuran, ang anino ni Madeline ay dahan-dahang lumalamon sa kaisa-isang liwanag na natitira sa buhay ni Lily. Hanggang kailan mananatiling bulag si Richard sa mga luhang hindi bumabagsak. At kailan niya mapagtatanto na ang disiplinang ipinagmamalaki ni Madeline ay unti-unti nang pumapatay sa kaluluwa ng kanyang anak. Habang ang gabi ay lumalalim, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Ang mansyon ba ay isang proteksyon? O ito na ang mismong hawla na pilit na iginuguhit ni Lily? 3 taon, 1,075 araw ng pagtitiis, pagpupuyat at pagpapakapagod. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa malaking salamin ng aking opisina. Hindi na ang babaeng madungis, basang-basa ng ulan, at may sugat sa puso ang nakaharap sa akin. Ang nakatayo rito ay si Elena, isang babaeng may tindig. Suot ang isang eleganteng kulay asul na blazer na bumabalot sa kanyang mas malakas na pangangatawan. Ang aking buhok, na dati ay gulo-gulo, ay maayos na ngayong nakapusod, at ang aking mga mata, bagamat may bakas pa rin ng lungkot, ay naglalabog na ng apoy ng determinasyon. Ma'am Elena, handa na po ang lahat para sa pagbubukas ng ating ika-5 branch. Ang mga bisita ay nagsisimula na ring dumating. Ang boses ng aking sekretarya na si Sofia ay tila isang malambing na himig na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Ngumiti ako ng bahagya. Ang kusina ni Elena ay hindi lamang naging isang kainan. Ito ay naging simbolo ng aking pagbangon. Mula sa isang kariton sa tapat ng karinderya ni Aling Rosa, naging isang maliit na stall, hanggang sa maging isang tanyag na restaurant na dinadayo ng mga tao dahil sa lasa ng pagmamahal na nakahalo sa bawat putahe.
Ngunit sa likod ng bawat tagumpay na ito, sa likod ng mga parangal at yaman, ay ang lihim na silid sa loob ng aking puso, kung saan nakatabi ang bawat luhang inilaan ko para kay Lily. Sofia, kumusta ang ipinagawa ko sa iyo? May balita na ba mula sa ating tao sa St. Jude Academy? Ang aking tinig ay kalmado, ngunit may kasamang bigat na hindi matatawaran. Iniabot sa akin ni Sofia ang isang makapal na folder. Opo, ma'am. Gaya ng inutos ninyo, 3 taon nating binantayan ang bawat kilos ni Madeline. Narito ang mga ulat mula sa mga dating guro na tinanggal niya at ang mga video mula sa labas ng school. Ma'am, totoo po ang hinala ninyo. Hindi naging madali ang buhay ni Lily sa loob ng 3 taon na wala kayo. Dahan-dahan kong binuksan ang folder. Ang aking mga kamay, na ngayon ay malinis at maayos ang mga kuko, ay muling nanginig nang makita ang isang larawan ni Lily. Malaki na siya, ngunit ang kanyang mukha ay kasing putla pa rin ng papel. Wala ang sigla sa kanyang mga mata. Sa isang ulat, nakasaad na madalas siyang makitang nag-iisa sa library, umiiwas sa ibang bata, at tila palaging may kinatatakutan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Ang hapdi ay muling bumalik, tila isang sariwang sugat na binuhusan ng asin. Ang bawat sentimo na kinita ko, ang bawat gusali na naitayo ko, ay tila walang saysay kung hindi ko pa rin maiahon ang aking anak mula sa dilim. Ngunit ngayon, hindi na ako ang Elena na walang laban. Ngayon, ako na ang may hawak ng baraha. Madeline, Richard, bulong ko sa hangin habang hinahaplos ang mukha ni Lily sa larawan. Akala ninyo ay tapos na ang kwento ko nang itapon ninyo ako sa putikan. Hindi ninyo alam na ang putik na yon ang nagpatibay sa aking mga pundasyon. Ang reynang minalit ninyo ay magbabalik na at sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, wala ng pader na makakapigil sa akin. Lumabas ako ng opisina at hinarap ang mga flash ng kamera at ang masigabong palakpakan ng mga tao sa labas. Ang amoy ng masarap na pagkain at ang tunog ng masayang pag-uusap ay pumuno sa silid. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, ang aking isipan ay nasa isang malaking piging na gaganapin sa susunod na buwan. Ang anibersaryo ng St. Jude Academy. Isang gabi kung saan ang lahat ng alta sosyedad ay naroroon. Isang gabi kung saan ang lahat ng maskara ay tuluyan ng malalaglag. Handa na ba ang mundo para sa muling pagsilang ng isang Elena? O sadyang mas malalim pa ang kailangang hukayin para tuluyang makuha ang hustisyang matagal nang ipinagkait? Ang tagumpay ay matamis, ngunit mas matamis ang yakap ng anak na 3 taon kong pinangarap sa bawat gabi ng aking pag-iisa. Ang gabi ay balot ng bango ng mamahaling pabango at ang kinang ng libu-libong kristal na nakasabit sa kisame ng malaking bulwagan. Ito ang gabi ng anibersaryo ng St. Jude Academy, kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa yaman at kapangyarihan, habang ang bawat pagtama ng mga kristal na baso sa isa't isa ay naglilikha ng isang pino at malamig na tunog. Ang mga tao ay abala sa pagpapalitan ng mga ngiting tila plastik ang pagkakagawa. Sa gitna ng karamihan, naroon si Richard. Suot ang kanyang taksido na kasing itim ng gabi, habang sa kanyang tabi ay si Madeline na animoy isang reyna sa kanyang pulang bestida. Hawak ni Madeline ang braso ni Richard ng may pagmamalaki, tila ipinapakita sa lahat na siya ang nagwagi. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, nararamdaman ko ang kaba ng mga taong hindi alam na ang kanilang mundo ay malapit ng gumuho. Nang bumukas ang malaking pintuan, ang lahat ng atensyon ay natuon sa akin. Ang mahaba kong gown na kulay ginto ay tila humahaplos sa sahig sa bawat hakbang ko. Ang bawat hibla ng tela ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw at ang bango ng aking pabango ay tila isang babala.
Hindi na ako ang babaeng amoy usok at pawis. Ako na ngayon ang misteryosong pilantropo na nagbigay ng pinakamalaking donasyon para sa scholarship fund ng paaralan. Naramdaman ko ang pagtitig ni Richard. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang panga at ang dahan-dahang pagbitiw ng kanyang pagkakahawak sa basong dala niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Si Madeline naman ay tila nawalan ng kulay ang mukha. Ang kanyang pulang lipstick ay naging kasing putla ng abo sa gitna ng kanyang pagkagulat. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Ang bawat tunog ng aking matulis na takong sa makinis na sahig ay tila isang pintig ng orasan na nagbibilang ng kanilang nalalabing oras. Tumigil ako sa harap nila. Ang aking mukha ay walang emosyon, ngunit ang aking mga mata ay direktang nakatitig sa kaluluwa ni Madeline. "Good evening, Richard, Madeline. Long time no see." Ang boses ko ay kalmado, malamig, at puno ng awtoridad. Elena, is it really you?" Ang tinig ni Richard ay nanginginig. Halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang itinaas, tila gustong hawakan ng aking braso, ngunit agad akong umatras ng bahagya. "Don't." Ang pangalang iyon ay matagal nang namatay sa gitna ng ulan, Richard. Ngayon, nandito ako bilang ang pangunahing donor ng inyong paaralan. I believe you should be more professional, Mr. Montefalco. Tugon ko ng may pait na nakatago sa likod ng aking nangiti. Sumingit si Madeline, pilit na ibinabalik ang kanyang tapang kahit halatang nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Elena, hindi ko alam kung paano ka nakakuha ng ganitong karangyaan. Pero huwag mong isiping mabibili mo ang respeto namin. You are still that girl from the slums." Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. "Ang respeto ay kinikita, Madeline. At sa tingin ko, matagal mo nang naiwala ang sayo nang pilitin mong maging reyna sa isang palasyong nakatayo sa mga kasinungalingan. Tandaan mo, ang gintong suot mo ay hindi kayang itago ang amoy ng nabulok mong pagkatao." Lumingon ako sa paligid, ramdam ang mga mata ng mga nasa loob ng bulwagan na nakatuon sa amin. Ang mga bulong-bulungan ay tila maliliit na alon na humahampas sa aking pandinig, ngunit hindi ako natinag. Sa pagkakataong ito, hindi ako ang biktima. Ako ang nagmamay-ari ng sandali. "Richard," muling pagtawag ko sa kanyang pangalan. Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa labas. Nandito ako hindi para makipag-ayos o para balikan ang nakaraan. Nandito ako dahil bilang pangunahing donor ng paaralang ito, may karapatan akong malaman kung paano pinapatakbo ang institusyong pinagkakatiwalaan ko ng aking yaman. At balita ko, ang asawa mo ay may kakaibang paraan ng disiplina. Nakita ko ang paglunok ni Richard. Ang kanyang lalamunan ay tila nanunuyo at ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa pagkakahawak sa kanyang baso hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang itanong kung paano ako nakarating sa kinalalagyan ko ngayon. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay tila mga pader na humaharang sa kanya. "Elena, please, let's talk somewhere else, hindi rito." Pakiusap ni Richard. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon na hindi ko kailanman naririnig noon. "Wala na tayong dapat pag-usapan ng pribado, Richard. Ang bawat sikreto mo ay naging publiko na nang itapon mo ako sa kalsada. 6 na taon na ang nakalilipas. Ngayon, panoorin mo lang ako. Panoorin mo kung paano ko babawiin ang lahat ng itinuring ninyong basura." Tinalikuran ko sila nang may marahas na kislap sa aking mga mata. Ang bawat hakbang ko palayo ay tila isang paglaya, isang deklarasyon na ang dating Elena ay tuluyan ng naglaho. Ngunit bago ako tuluyang makalayo, isang maliit na figura ang nakita ko sa dulo ng bulwagan, si Lily. Nakatayo siya malapit sa isang malaking kolum. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at puno ng pagkalito.
habang nakatingin sa akin. Ang aking puso, na tila naging bato na sa loob ng maraming taon, ay biglang kumirot. Ang lamig ng aking pakikitungo ay biglang natunaw sa init ng aking pagmamahal sa kanya. Gusto ko siyang takbuhin, gusto ko siyang yakapin at sabihing, "Anak, nandito na si nanay." Ngunit alam kong hindi pa ito ang tamang oras. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Naramdaman ko ang paglapit ni Madeline sa likuran ko. Ang kanyang bango ay tila sumasakal sa hangin. "Akala mo ba nanalo ka na, Elena? Isang donasyon lang ito. Sa dulo ng gabi, ako pa rin ang asawa ni Richard. At ako pa rin ang kinikilalang ina ni Lily. Hinding-hindi mo siya makukuha sa akin." Hindi ako lumingon. Ngumiti lang ako ng mapait habang nakatingin sa aking anak mula sa malayo. Isang lihim na pangako ang ibinulong ko sa aking sarili. "Madeline, hindi mo alam na ang bawat hakbang mo ay binibilang ko na. Ang gabing ito ay simula pa lang ng iyong pagbagsak. Lalakad na sana ako palayo nang biglang tawagin ang pangalan ko sa stage para sa isang maikling talumpati bilang special guest. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking tindig, at humakbang patungo sa liwanag. Ang entablado ay naghihintay at ang katotohanan ay handa nang sumabog sa gitna ng katahimikan. "Anong ginagawa mo, Richard? Huwag mong pakialaman ang gamit ng bata. Akin na yan." Ang boses ni Madeline ay may bahid ng pagmamadali. Isang tonong pilit na nagtatakip sa takot na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng madilim na pasilyo malapit sa backstage, nakatayo si Richard habang hawak ang isang maliit na tablet na nakuha niya mula sa bag ni Lily. Ang screen ay maliwanag, naglalabas ng isang liwanag na tumatama sa kanyang mukha na ngayon ay kasing putla ng isang bangkay. Habang sa malayo, naririnig ang boses ni Elena mula sa mga speaker sa loob ng hall. Isang boses na puno ng kapangyarihan, naglalatag ng katotohanan tungkol sa mga aninong nagtatago sa likod ng mga gintong pader. Hindi kumikibo si Richard. Ang kanyang paningin ay nakapako sa video na kusang nag-play sa sandaling buksan niya ang device. Doon, sa loob ng isang abandonadong silid sa library, nakita niya ang kanyang asawa. Nakita niya ang Madeline na itinuring niyang anghel, na ngayon ay nakatayo sa harap ng isang nakaluhod na bata. Ang munting Lily ay nakaluhod sa matitigas at tuyong buto ng munggo. Ang kanyang maliliit na binti ay nanginginig sa sakit. Habang si Madeline ay galit na itinuturo ang isang pagkakamali sa kanyang homework. Ang tunog ng pagtama ng palad ni Madeline sa mesa ay tila isang malakas na hagupit sa pandinig ni Richard. Bagamat sa video, ay tila ba isang tuyong kalabog lamang ito sa gitna ng katahimikan. Nakita ni Richard kung paano tinitigan ni Madeline si Lily nang may matinding puot, isang tingin na hindi kayang gawin ng isang taong may pusong tao. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Madeline sa video ay tila mga lason na direktang tumatama sa kaluluwa ni Richard. "Ubusin mo yan, Lily. Huwag kang mag-inarte. Yan lang ang nararapat sa isang batang kasing bagal mo." Nakita ni Richard kung paano pilit na isinusubo ni Lily ang mga tirang pagkain mula sa basurahan ng faculty room, habang ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagdaloy, binabasa ang kanyang maruming uniforme. Nabitawan ni Richard ang tablet sa malambot na carpet ng hallway, ngunit ang bawat imahe ay tila nakatatak na sa kanyang balat. Ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagtrabaho ng husto para mabigyan ang kanyang pamilya ng marangyang buhay, ay nanginginig ngayon sa matinding puot at pagsisisi. Ang bawat sentimo na ibinigay niya kay Madeline para sa edukasyon ng kanyang anak ay naging pambili pala ng latay at hirap para sa sarili niyang dugo at laman. "Richard, let me explain. It's not what it looks like." Despradong hirit ni Madeline, ang kanyang boses ay nanginginig na rin habang pilit niyang hinahawakan ang braso ni Richard. "I was just stressed that day.
Ginagawa ko lang yan because I want her to be better. You know how hard it is to raise a child that isn't mine. Marahang inalis ni Richard ang kamay ni Madeline. Tila ba nadidiri siya sa haplos nito? Tumingin siya sa babaeng pinagkatiwalaan niya sa loob ng maraming taon. Ang ganda ni Madeline ay tila naglaho, napalitan ng isang nakakatakot na anyo, ng isang halimaw na nagkukubli sa likod ng mamahaling alahas at makapal na makeup. You call that discipline, Madeline? Ang pakainin ng anak ko ng basura? Ang paluhurin siya sa munggo hanggang sa magsugat ang kanyang mga tuhod? Ang boses ni Richard ay mababa. Ngunit puno ng panganib na tila isang bulkan na malapit ng sumabog. I gave you everything. Binigyan kita ng posisyon, ng pangalan, at ng tiwala ko. Pero ang tanging ginawa mo ay sirain ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa akin. Sa entablado, natapos na ang talumpati ni Elena. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang mapait na paalala kay Richard ng lahat ng kanyang pagkakamali. Nakita niya ang pagbaba ni Elena mula sa stage. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad at tagumpay. Samantala, siya ay nakatayo sa dilim, kasama ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Richard, please, don't do this to me. Mapapahiya tayo sa lahat ng mga tao rito. Bulong ni Madeline, lumingon-lingon siya sa paligid dahil sa takot na may makarinig sa kanilang pag-aaway. Isipin mo ang reputation natin. Isipin mo ang St. Jude. Reputasyon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Richard. Wala na akong pakialam sa reputasyon, Madeline. Ang tanging iniisip ko ngayon ay kung paano ko hihilingin ang kapatawaran sa anak ko at sa babaeng itinapon ko dahil lang sa mga kasinungalingan mo. Huminga ng malalim si Richard. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa direksyon ni Lily na ngayon ay nakatayo pa rin sa dulo ng hall, tila isang maliit na anino na nawawala sa gitna ng karamihan. Naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang pagkukulang. Ang bawat mamahaling gadget at laruan na ibinigay niya ay tila mga walang saysay na basura kumpara sa kaligtasan at pagmamahal na ipinagkait niya sa kanyang anak. Dahan-dahang humakbang si Richard patungo sa liwanag. Iniwan si Madeline na nakatayo sa dilim ng backstage, nanginginig at mag-isa. Sa bawat hakbang niya, tila ba binabagtas niya ang isang mahabang kalsada ng pagsisisi. Habang papalapit siya kay Lily, nakita niya si Elena na naglalakad din patungo sa bata. Ang kanilang mga landas ay muling magtatagpo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa batang biktima ng kanilang pagkabulag at puot. Ngunit, bago pa makalapit si Richard, isang pangkat ng mga pulis ang pumasok sa malaking bulwagan. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa paligid habang ang lahat ng atensyon ay natuon sa mga unipormadong lalaki na naglalakad patungo sa direksyon ni Madeline. Ang katotohanan ay hindi na lamang nananatili sa loob ng isang maliit na tablet. Ito ay handa nang sumabog sa harap ng buong mundo. Madeline Montefalco, you are under arrest for multiple counts of child abuse and maltreatment. Ang boses ng opisyal ay kasing lamig ng bakal na kanilang dala. Isang hatol na bumasag sa huling hibla ng dangal na pilit na itinatayo ni Madeline sa gitna ng bulwagan. Ang mga bulong ng mga tao sa paligid ay tila isang malakas na agos ng tubig na dumaragsa. Bawat isa ay may dalang panghuhusga. Nakita ko kung paano nanginig ang mga kamay ni Madeline habang dahan-dahang inilalabas ng mga pulis ang mga puwas. Ang tunog ng pag-uumpugan ng mga metal na iyon ay tila isang malakas na kampana ng katarungan na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Ang kanyang pulang bestida na kanina ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay tila isang mantsa ng kahihiyan sa gitna ng silid. Elena! Richard! Huwag ninyong hayaang gawin nila ito sa akin. It's a mistake.
Nililin lang kayo ng babaeng yan. Ang sigaw ni Madeline ay puno ng desperasyon, ngunit wala nang sino mang lumapit para tulungan siya. Ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakapit sa hangin. Tila ba sinusubukang abutin ang isang mundong tuluyan na niyang naiwala. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala akong naramdamang katuwaan, tanging isang malalim na kapayapaan. Hindi ito pagkakamali, Madeline. Ito ang bunga ng bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Lily. Ito ang kabayaran ng bawat latay na iniwan mo sa kanyang katawan at kaluluwa. Nang mailabas na ng mga pulis si Madeline, ang bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Humakbang si Richard patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na tila ba isang dagat na gustong lumunod sa akin. Ang kanyang tindig ay hindi na ang matikas na milyonaryong nakilala ko. Siya ay tila isang lalaking pasan-pasan ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Elena, I didn't know. Patawarin mo ako. I was so blind. Ang boses ni Richard ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang pagsisikap na makahinga sa gitna ng kanyang sariling kasalanan. Inabot niya ang aking kamay, ngunit agad akong lumayo. Ang haplos niya, na dati ay nagbibigay sa akin ng init, ngayon ay tila isang yelong nanggagaling sa isang taong hindi ko nakilala. Richard, ang salitang hindi ko alam ay hindi kailanman magiging sapat para sa 3 taong paghihirap ni Lily. Ang iyong pagkabulag ay naging kasangkapan para saktan ang sarili mong anak. Tugon ko, ang aking tinig ay kalmado, ngunit may talim na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Humingi ka ng tawad sa batang gabi-gabing tinatawag ang pangalan mo habang siya ay sinasaktan sa ilalim ng sarili mong bubong. Lumingon ako kay Attorney Ramos, ang aking tapat na abogado na nakatayo sa aking likuran. Iniabot niya sa akin ang isang asul na folder, ang mga legal na dokumento para sa petition of custody. Nang walang pag-aalinlangan, ibinigay ko ito kay Richard. Hindi na ito tungkol sa atin, Richard. This is for Lily. I am officially filing for sole custody. At sisiguraduhin ko, gamit ang lahat ng yaman at impluensyang naitayo ko sa loob ng 3 taon, na hindi mo na muling mahahawakan ang aking anak hanggat hindi mo napatutunayan na karapat-dapat kang maging ama. Nakita ko ang pagpatak ng isang luha mula sa mga mata ni Richard. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Tila ba ang buong bigat ng mansyong Montefalco ay gumuho sa kanyang likuran. Sa sandaling iyon, lumapit sa amin si Lily. Dahan-dahan ang kanyang lakad, ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang uniforme. Tumitig si Lily kay Richard, pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang takot na baka ang lahat ng ito ay isa lamang panaginip na maglalaho sa pagsikat ng araw. Yumuko ako para mapantayan ang kanyang taas. Hinaplos ko ang kanyang pisngi, ang balat na kasing lambot ng talulot ng rosas, ngunit may dalang mga pilat ng nakaraan. Anak, nandito na si nanay. Hindi ka na muling masasaktan. Pangako iyan. Bulong ko. Ang amoy ng kanyang buhok, na tila amoy ng sanggol na kailanman ay hindi ko nakalimutan, ay naghatid ng isang matinding kilig at hapdi sa aking puso. Yumakap si Lily sa akin ng napakahigpit. Naramdaman ko ang kanyang maliliit na hikbi na bumabaon sa aking balikat. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pagsusumbong ng lahat ng kanyang kinimkim na sakit. Tumingin si Richard sa amin. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakalaylay sa kanyang gilid. Hindi magawang lumapit dahil sa pader ng kasalanang itinayo niya sa pagitan namin. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang proseso ng batas ay mahaba at masakit. Ngunit sa bawat segundong nararamdaman ko ang tibok ng puso ni Lily laban sa aking dibdib. Alam kong wala akong hindi kakayanin. Ang muling pagsilang ni Elena ay hindi lamang para sa kanyang sariling tagumpay.
kundi para sa kaligtasan ng kaisa-isang hiyas na inagaw sa kanya ng tadhana. Sa labas ng paaralan, ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng magningning, tila mga bituing nagbibigay ng gabay sa gitna ng kadiliman. Habang naglalakad kami ni Lily palayo sa bulwagan, bitbit ang aming mga bagong pag-asa, iniwan namin ang isang Richard Montefalco na nakatayo sa gitna ng liwanag, ngunit balot ng isang matinding kalungkutan at pangungulila. Kasalanan mo ito, Elena. Sisirain kita. Hinding-hindi ka magtatagumpay sa paninira sa akin. Ang sigaw ni Madeline ay umaling-aungaw sa loob ng malamig na silid ng hukuman, isang boses na puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Ngunit ang bawat pagbagsak ng kahoy na maso ng hukom sa ibabaw ng matigas na mesa ay tila isang malakas na hatol ng langit na tumatapos sa bawat kasinungalingan ni Madeline. Ang bawat tunog na yon ay hindi lamang nagmamarka ng formal na pagtatapos ng bawat sesyon, kundi ito ay tila mga pako na unti-unting itinatanim sa kabaong ng kanyang malupit na ambisyon. Wala na ang makintab at pulang bestida. Pinalitan ito ng isang kupas na kulay kahel na uniporme ng bilanggo. Ang kanyang buhok na dati ay perpekto, ang pagkakaayos ay ngayon ay gulo-gulo. At ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng anumang kolorete. Inilalantad ang bawat linya ng kasamaan at takot. Nakaupo ako sa tapat niya. Suot ang aking puting terno na gawa sa pinakamahusay na seda. Ang aking mga kamay ay payapang nakapatong sa aking kandungan, hindi nanginginig, hindi natatakot. Pinanood ko kung paano isa-isang tumayo ang mga guro na dati niyang tinakot at minaltrato. Ang bawat salita nila ay tila mga piraso ng isang malaking puzzle na unti-unting bumubuo sa tunay na anyo ni Madeline. Isang halimaw na nagtago sa likod ng isang marangal na propesyon. The court finds Madeline Montefalco guilty beyond reasonable doubt of child abuse, maltreatment, and falsification of documents. Sa pagbigkas ng mga salitang yon, naramdaman ko ang isang matinding gaan sa aking dibdib. Tila isang napakabigat na bato na libu-libong araw kong pasan ay biglang naglaho. Ang katarungang ipinagkait sa akin 6 na taon na ang nakalilipas ay narito na sa wakas, hindi dahil sa awa ng iba, kundi dahil sa sarili kong pagsisikap. Lumingon ako sa likuran at nakita ko si Richard. Nakaupo siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin, habang ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Alam kong naririnig niya ang bawat detalye ng kalupitang ginawa ng kanyang asawa sa kanyang anak. Ang bawat ebidensyang inilatag ay tila isang matalim na latay sa kanyang sariling dangal. Ngunit hindi ko na naramdaman ang galit para sa kanya. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay isang malalim na pagkaawa sa isang lalaking nagkaroon ng lahat ng kayamanan sa mundo, ngunit naging pinakadukha pagdating sa katotohanan. Nang ilabas na si Madeline mula sa courtroom para dalhin sa kanyang selda, muli siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin, ngunit nakita ko ang isang mabilis na kislap ng takot nang magtama ang aming paningin. Ngumiti ako sa kanya, isang nangiti ng tagumpay na hindi nangungutya, kundi isang nangiti ng isang inang nagawa ng palayain ng kanyang anak mula sa kuko ng isang agila. Ito na ang iyong karma, Madeline. Bulong ko sa aking sarili habang pinapanood ang pagsasara ng malaking pintuan sa kanyang likuran. Ang bawat hapdi na ibinigay mo kay Lily, ang bawat gabing iniwan mo siyang gutom at takot ay babalik sa iyo sa loob ng 4 na sulok ng madilim na selda. Doon, wala kang ibang makakasama kundi ang sarili mong konsensya. Lumabas ako ng hukuman at sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Ang amoy ng paligid ay tila masariwa, at ang bawat ingay ng lungsod ay tila isang awit ng pagdiriwang. Lumapit sa akin si Sofia at iniabot ang aking telepono. Isang mensahe ang naroon mula sa bahay.
isang larawan ni Lily na nakaupo sa tabi ng bintana. May hawak na libro at may isang maliit ngunit totoong nangiti sa kanyang mga labi. Ngunit habang tinititigan ko ang larawan, napansin ko ang isang maliit na detalye na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Sa gilid ng drawing ni Lily na nakadikit sa pader, may isang bagong guhit, isang imahe ng isang malaking anino na tila pilit na inaabot ang kanyang paa habang siya ay naglalakad sa liwanag. Napatitig ako sa kawalan. Ang katarungan sa batas ay nakuha na namin, ngunit ang sugat sa isipan ng aking anak ay tila mas malalim pa kaysa sa inaasahan ko. Gaano pa ba karaming gabi ng pag-aalaga at pagmamahal ang kailangan bago tuluyang maglaho ang anino ni Madeline sa buhay ni Lily? At sapat na ba ang tagumpay na ito para sabihing kami ay ligtas na? O mayroon pang mas malaking banta na naghihintay sa amin sa gitna ng katahimikan? Elena, hindi ko alam kung paano ko sisimulang bayaran ang lahat ng mga taon na ninakaw ko sa inyo ni Lily. Ang boses ni Richard ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nagmula sa labas ng aming bagong tahanan sa tabing lawa. Nakatayo siya sa may beranda, ilang metro ang layo mula sa pintuan, hindi nangangahas na humakbang papasok. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanyang mukha. Inilalantad ang mga bagong guhit ng pagtanda at ang lumbay na tila naging permanenteng maskara na niya. Sa kanyang paanan ay nakalagay ang mga maleta at kahon, ang mga huling alaala ng aming buhay sa mansyon na ngayon ay nais na niyang iwanan. Tiningnan ko siya mula sa loob ng bahay. Ang aming bagong tirahan ay gawa sa kahoy at salamin kung saan ang bawat sulok ay pinuno ko ng mga halaman at malalambot na tela. Ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng niluluto kong kape ay pumupuno sa hangin, malayo sa malamig at sterile na amoy ng dati naming mansyon. Ngunit sa kabila ng payapang tanawin ng lawa sa labas, may isang bagyong pilit naming pinapakalma sa loob ng bahay na ito. Naririnig ko ang marahang pagtampisaw ng tubig sa dalampasigan, isang paulit-ulit na himig na tila nagpapatulog sa mga masasakit na gunita. Sa isang sulok ng sala, nakaupo si Lily. Ang kanyang maliit na lamesa ay puno ng mga krayola at papel. Ngunit sa halip na mga kulay bahaghari, ang hawak niya ay ang itim na krayola. Dahan-dahan niyang ginuguhit ang isang malaking anino sa gitna ng isang magandang hardin. Biglang dumulas ang kutsara mula sa aking kamay at tumama ito sa sahig na semento. Ang tunog ng metal na bumangga sa matigas na ibabaw ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa isang saglit, nakita ko ang biglang pag-igtag ni Lily. Nabitawan niya ang kanyang krayola at mabilis na nagtago sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Ang bawat malakas na tunog para sa kanya ay tila isang babala ng paparating na pananakit, isang alaala ng bawat sampal at bulyaw na tinanggap niya sa loob ng 3 taon. Mabilis akong lumapit sa kanya at lumuhod sa sahig. Anak, Lily, look at me. It's okay. Nakabitawan lang ni nanay ang kutsara. Wala nang mananakit sa'yo rito. Safe tayo, baby. Nandito lang si nanay. Dahan-dahan kong hinila ang aking anak mula sa ilalim ng lamesa at niyakap siya ng napakahigpit. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso laban sa aking dibdib, tila isang maliit na ibon na pilit kumakawala sa takot. Hinaplos ko ang kanyang likuran. Ang bawat dampi ng aking palad ay tila isang panalangin na sana ay mabura na ang lahat ng sakit na nakaukit sa kanyang isipan. Mula sa pinto, nakita ko ang pagpatak ng luha ni Richard. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang nakasandal siya sa hamba ng pinto. Tila ba gusto niyang lumapit pero alam niyang wala siyang karapatan. Ang bawat hikbi ni Lily ay tila isang sumbat na dumudurog sa kanyang pagkatao. Elena, mahinang tawag ni Richard. Ang kanyang boses ay puno ng pait.
I brought the papers. Ang bahay na ito sa tabing lawa, pati na ang lahat ng pondo na kailangan mo para sa foundation ni Lily. Naisalin ko na lahat sa pangalan mo. Hindi ito pambayad. Alam kong walang halaga ang pera para sa nawala sa atin. Pero sana makatulong ito para sa paghilom ninyo. Tumayo ako habang karga pa rin si Lily na ngayon ay dahan-dahan nang kumakalma sa aking bisig. Tiningnan ko ang mga dokumentong nakapatong sa lamesa. Ito ang lupang kailanman ay hindi ko pinangarap na maangkin, ngunit ngayon ay magiging kanlungan namin. Tanggapin ko ito, Richard, hindi dahil kailangan ko ang yaman mo, kundi dahil kailangan ni Lily ng isang lugar kung saan hindi siya matatagpuan ng ingay ng lungsod at ng mga mapanghusgang mata ng lipunan. Ang boses ko ay matatag, walang bakas ng galit, tanging ang kapayapaan ng isang taong tapos na sa pakikidigma. Pero Richard, ang paghilom ay hindi nakukuha sa pagpirma ng mga papeles. Ito ay isang mahabang proseso na kailangang lakbayin ni Lily ng mag-isa. At kasama ako. Can I see her? Kahit sandali lang? Ang pakiusap ni Richard ay tila isang batang nagmamakaawa para sa isang pagkakataon. Tumingin ako kay Lily. Bahagyang umiling ang aking anak at mas lalong isiniksik ang kanyang mukha sa aking leeg. Ang kanyang pagtanggi ay hindi galing sa galit, kundi galing sa isang malalim na trauma na hindi pa kayang harapin ang mukha ng amang hindi siya naipagtanggol. Hindi pa siya handa, Richard, at kailangan nating irespeto yon. Wika ko ng may malambot na tinig. Bumalik ka na lang kapag ang kanyang mga drawing ay hindi na puro anino. Kapag kaya na niyang tumingin sa lawa ng hindi natatakot na baka may humila sa kanya pababa. Tumango si Richard ng may matinding pait. Tinalikuran niya kami at dahan-dahang lumakad patungo sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong damo ay tila isang malungkot na paalam. Habang pinapanood ko ang paglayo ng kanyang sasakyan, naramdaman ko ang pagluwag ng yakap ni Lily. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Nanay, drawing po tayo ng bulaklak, yung makulay. Isang matinding kilig at saya ang bumalot sa aking puso. Ang unang hiling ng aking anak na labas sa kanyang takot ay tila isang himala. Sige anak, drawing tayo ng pinakamakulay na hardin sa buong mundo. Umupo kami sa beranda, sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, habang ang bawat haplos ng hangin ay nagdadala ng amoy ng tubig at lupa, nagsimula kaming magkulay. Ngunit sa gitna ng aming pagsasaya, napansin ko ang isang maliit na bangkang nakatigil sa gitna ng lawa, malayo sa amin. Ngunit tila ba palaging nakamasid. Isang misteryosong figura ang nakatayo roon, tila ba nagbabantay o naghihintay. Sino ang taong iyon na tila palaging naroroon sa bawat hapon ng aming paglilinis ng puso? Isang kaibigan ba na nahanap ko sa gitna ng hirap o isang bagong anino na susubok muli sa aming nahanap na kapayapaan? Ang bawat alon sa lawa ay tila may dalang bagong lihim, isang paalala na ang paghilom ay hindi lamang paglimot, kundi ang pagiging handa sa anumang dumarating. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila ba isang mainit na yakap ng langit, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa malawak na lawa na naging saksi sa aming dahan-dahang pagbangon. 5 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundo ko sa gitna ng ulan. Ngunit ngayon, sa harap ng aming tahanan, isang bagong gusali ang nakatayo ng may dangal. Ito ang Lily's Hope Center, ang pundasyong itinayo ko hindi lamang para sa aking anak, kundi para sa lahat ng mga batang biktima ng karahasan at trauma na walang boses sa lipunan. Ma'am Elena, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting. Ang mga panauhin mula sa social welfare at ang mga batang kabilang sa ating programa ay narito na. Ang boses ni Sofia ay puno ng kagalakan.
Isang tunog na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Tiningnan ko ang aking sarili. Sa salamin, suot ko ang isang kulay puting Filipiniana na may simpleng disenyo ng mga bulaklak sa gilid. Ang aking muka ay wala ng bahid ng takot o pag-aalinlangan. Ako na ngayon ang babaeng kinikilala sa buong bansa bilang ang Businesswoman of the Year, ang reyna ng kusina ni Elena na nagmula sa putika ng Tondo. Ngunit higit sa yaman at parangal, ang aking tunay na kayamanan ay nasa labas ng pinto. Lumabas ako at sinalubong ako ni Aling Rosa. Ang babaeng tumulong sa akin noong wala akong kahit isang kusing ay narito ngayon. Suot ang kanyang pinakamagandang barot saya. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa tuwa habang nakatingin sa akin. Sabi ko sa iyo, Elena, ang pusong marunong magtiis ay pusong pagpapalain ng langit. Tingnan mo ang narating mo, Ineng. Mula sa pagluluto ng pares sa gilid ng kalsada hanggang sa pagiging tagapagligtas ng maraming bata. Bulong ni Aling Rosa habang hinahawakan ng aking mga kamay na dati ay magaspang, ngunit ngayon ay simbolo na ng kalakasan. Naglakad kami patungo sa harap ng center. Doon, nakita ko si Lily. 12 taong gulang na siya ngayon, matangkad, at may isang nangiting tila ba nagbibigay ng liwanag sa buong paligid. Ang kanyang mga mata ay wala na ang anino ni Madeline. Napalitan ito ng kislap ng pag-asa at talino. Hawak niya ang gunting para sa pagbubukas ng center. Nang magsimula ang programa, isang pamilyar na figura ang nakita ko sa dulo ng karamihan. Si Richard. Nakatayo siya sa malayo. Suot ang isang simpleng barong. Hindi siya lumapit, hindi siya nanggulo. Naroon lamang siya para saksihan ang tagumpay ng mag-inang minsan niyang binalewala. Nakita ko ang kanyang marahang pagtango bago siya dahan-dahang tumalikod at lumakad palayo. Alam niyang ang aming kaligayahan ay ganap na kahit wala siya sa aming tabi. Iyon ang huling beses na nakita ko ang anino ng nakaraan at sa pagkakataong ito, wala na itong dulot na sakit. Mommy, look! Tawag ni Lily sa akin habang itinuturo ang isang malaking canvas sa loob ng lobby. Ito ang kanyang pinakabagong obra. Hindi na ito mga itim na anino o ibong nakakulong sa hawla. Ang guhit ay isang malawak na dagat, isang matatag na barko, at isang babaeng nakatayo sa dulo nito habang hawak ang kamay ng isang bata. Ang pamagat ng painting ay ang aming paglaya. Naramdaman ko ang isang matinding bugso ng emosyon na tila ba isang malaking alon ng kagalakan na humampas sa aking dibdib. Ang bawat sakripisyo, ang bawat patak ng pawis, at ang bawat gabing inilaan ko sa pag-iyak ay nagbunga na. Hindi ko kailangan ng lalaking magliligtas sa akin. Hindi ko kailangan ng asawang magbibigay sa akin ng pangalan. Ako ang bumuo sa sarili ko. Ako ang naging bayani ng sarili kong kwento. Nang tuluyan ng magbukas ang pinto ng center, ang mga tawanan ng mga bata ay pumuno sa hangin. Isang musika na kailanman ay hindi ko pagsasawaang pakinggan. Hinawakan ko ang kamay ni Lily at sabay kaming humarap sa aming kinabukasan. Ang lawa ay nananatiling payapa, ang langit ay nananatiling asul, at ang aking puso ay sa wakas ay natutunan ng tumibok. Nang walang takot, tapos na ang giyera. Nahanap ko na ang aking katarungan, ang aking tagumpay, at ang aking sariling paraiso sa tabi ng lawa. Ang bawat bukas ay hindi na isang banta, kundi isang bagong pagkakataon para magmahal ng buo, ng malaya, at ng walang hanggan. Ang dapit hapon ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nag-iiwan ng mga guhit ng kulay ube at ginto sa ibabaw ng kalmadong lawa. Pinanood ko ang bawat alon na tila ba humahaplos sa dalampasigan, isang paulit-ulit na kilos na nagpapaalala sa akin na ang buhay ay patuloy na dumadaloy, gaano man kabigat ang mga batong dumaan sa ilalim nito. Ang amoy
ng namumukadkad na mga bulaklak ng ilang-ilang ay humahalimuyak sa hangin, tila ba isang matamis na paalala na ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom. 5 taon na ang lumipas mula nang huling marinig ang hatol ng hukuman. Sa loob ng mga taong iyon, ang katahimikan sa aming tahanan ay hindi na isang nakabibinging takot, kundi isang mapayapang musika. Tiningnan ko si Lily na ngayon ay isang ganap na dalaga na. Nakaupo siya sa damuhan, may hawak na sketchpad, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kagandahan ng kalikasan. Ang bawat guhit ng kanyang lapis ay puno ng buhay, hindi na mga anino, kundi mga liwanag na nagmumula sa isang pusong malaya na. Naitanong ko sa aking sarili, napatawad ko na ba ang lahat? Ang sagot ay hindi naging madali, ngunit sa bawat paghinga ko ng sariwang hangin, nararamdaman ko ang unti-unting pagbitiw ng aking puso sa mga tanikala ng nakaraan. Ang patawad ay hindi para sa mga taong sumira sa akin, kundi para sa aking sarili, upang hindi na ako muling maging bilanggo ng kanilang mga kasalanan. Si Richard ay nananatiling isang malayong anino sa aming buhay. Paminsan-minsan ay nagpapadala siya ng mga liham, hindi para humiling na bumalik, kundi para magbalita ng kanyang mga ginagawang kawanggawa sa mga malalayong probinsya. Pinili niyang mamuhay ng mag-isa, bit-bit ang bigat ng kanyang pagsisisi habang ginagamit ang kanyang nalalabing yaman para sa mga taong nangangailangan. Iyon ang kanyang sariling landas ng pagsisisi at nirerespeto ko ang distansyang inilagay niya sa pagitan naming tatlo. Si Madeline naman ay nananatili sa likod ng mga rehas. Balita ko ay unti-unti nang nawawala ang kanyang katinuan. Pilit na kinakausap ang mga pader na tila ba ito ang kanyang mga naging biktima. Ang kanyang mundo ay naging kasingkitid ng kanyang selda, isang malupit na karma para sa isang babaeng nangarap na maging reyna sa pamamagitan ng pananakit ng iba. Wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang boses, at higit sa lahat, wala na siyang puwang sa aming mga alaala. Tumayo si Lily at lumapit sa akin. Niyakap niya ako ng napakahigpit habang ang huling sinag ng araw ay tumatama sa aming mga mukha. Mami, salamat po dahil hindi kayo sumuko sa akin. Bulong niya. Ang init ng kanyang yakap ay sapat na para sabihin ang aming paglalakbay ay narating na ang kanyang pinakamagandang hantungan. Ako si Elena, ang babaeng itinapon sa putikan, ngunit muling sumibol na kasing ganda ng isang lotus. Nahanap ko ang aking tagumpay hindi sa piling ng isang lalaki, kundi sa lakas ng aking sariling pagkatao at sa kaligayahan ng aking anak. Ang aming buhay sa tabing lawa ay isang patotoo na sa likod ng bawat unos ay may naghihintay na bahaghari at ang bawat pusong naglalayag ay makakahanap din ng kanyang sariling payapang dalampasigan. Dito sa dulo ng aming kwento, wala nang pait, wala nang takot. Tanging ang pag-asa at ang walang hanggang pagmamahal na naging sandigan namin sa gitna ng kadiliman. Ang lawa ay nananatiling saksi sa aming muling pagsilang at ang gabi ay hindi na isang banta, kundi isang paanyaya para sa isang mas masayang bukas dati.